Ngayong araw nga pala mga katropa ay pinagsundo ako ng anak ng aking amo sa eskwelahan. Pero bago natin ituloy ang kwento, isang malupit ang intro muna tayo. Ito na naman nga pala ang inyong katropang Joshua, dating guro sa bansang Pilipinas at ngayon ay OFW na dito sa bansang Italia. Gaya nga ng sinabi natin kanina ay napag-utusan tayo ng ating amo na sunduin ang kanyang anak sa eskwelahan. Pero bago ako tumungo sa paaralan ay dumaan muna ako dito para mag-load ng aking ticket. Para nga pala sa kaalaman ng lahat, ito nga palang ticket na ito o card na ito ay ginagamit namin para ma-access namin ang lahat ng transportation dito sa Milano. Ginagamit nga pala ang ticket na ito tuwing sasakay ka ng tren, ng tram at ng bus na kung saan ito ang mga pangunahing transportasyon dito sa Milano. Para magamit mo ang ticket na ito sa pang-araw-araw mong pagbabiyahe, kailangan mo itong loadan kada buwan na nagkakahalaga ng 39 euro. Nasa 3,000 piso nga pala ito kung i-convert natin diyan sa pera natin sa Pilipinas. Ito yung isang kagandahan sa transportasyon dito sa Milano. Hindi gaya dyan sa atin sa Pilipinas na bawat kibo mo, bawat galaw mo ay may bayad ang pagsakay sa mga sasakyan. At sa puntong ito nga mga katropa ay nag-aantay tayo ng tren na sasakyan natin papunta sa paaralan na kung saan susunduin ko ang anak ng aking amo. Hindi pa nga nagtatagal ako sa aking pagkakaupo ay dumating na itong parang malaking uhod na ito na kung saan ay sasakyan natin papunta sa paaralan. At pagdating ko nga pala dito sa paaralan ng anak ng aking amo ay marami ng mga magulang ang nag-aantay. Kanya-kanyang marites dito, marites doon at kanya-kanyang sira ng buhay. At maya-maya nga hindi nagtagal at lumabas na rin itong anak ng aking amo na kung saan ay meron siyang ginawang proyekto na ipinapakita at pinagmamayabang sa akin. Ang tema nga pala ng kanilang proyektong ito ay patungkol sa Pasko ng Pagkabuhay, kagaya ng nakasulat ng Buwan Paskua o yung ibig sabihin natin ay Happy Easter. Dahil ang bidyong ito ay kinuha pa natin noong Holy Week. Alas 4:30 na nga pala nang masundo ko ang anak ng aking amo at hindi nga pala kami didiretso sa bahay nito. Dadaan daw muna kami sa mall dahil magse-celebrate ng birthday ang isa sa mga kaklase niya. Habang naglalakad kami patungo sa mall ay bigla akong nagulat dahil isang malakas at malaking agos ang nakita ko sa ibabaw ng building. Ay hanep, ibang agos pala yun. At narating na nga namin itong mall na kung saan gaganapin ang birthday celebration ng isa sa mga kaklase ng anak ng aking amo. Sa mga pagkakataong ito ay inatusan ko ang anak ng aking amo na i-video naman ako para hindi naman puro paa at kalsada ang nakikita sa video. Ma-expose man lang pa tayo. Sayang ang tata. At maya-maya nga ay inabot na sa akin ng anak ng aking amo ang aking cellphone at ang sabi niya ay siya naman ang i-video ko. Aba ay nahili. At pagdating nga namin dito sa mall ay nagbili lang kami ng regalo at nag-ikot-ikot ng kaunti habang nag-iintay sa mga klase nila. At dahil napaga nga kami ng dating ay nag-ikot-ikot muna kami dito sa loob ng mall. Patingin-tingin sa paligid, patingin-tingin sa sahig at baka may nakakalat na euro. Abay maigi rin yun. At maya-maya nga ay bigla na lamang akong nagising. Ay hanip at panaginip lang pala ang lahat. Naalala ko wala nga pala akong amo, wala nga pala akong trabaho. Ay putik na yan. Ay siya, hala na mga katropa, hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood. Share mo na yan.